8:00 na nga nung nagising ako mga mare at due duty na naman. At dahil tapos na nga yung daylight saving time mga mare sa US, ay bumalik na nga yung oras namin ng pasok from 9 to 6 a.m. Ganun. Nagbabago nga yung oras sa US mga mare, nag-a-adjust talaga yung katawan namin mga call center agent pag ganito. At dahil work from home naman kami mga mare, kahit hindi nga ako maligo ay okay lang, wala naman makakakita at makakaamoy sa akin eh. Chares. Kaya nga ginawa ko lang mga mare ay nag-toothbrush at naghilamos nga lang ako, tsaka ako na nga inasikaso tong bunso ko dahil ang dumi-dumi na niya. Good thing mga mare ay naka-work from home na nga ako, kaya naasikaso ko na nga yung mga anak ko kahit papano. Dahil umalis na nga rin si Mr. mga mare, wala na nga akong ibang aasahan. Minsan yung anak ko na nga lang na panganay yung nag-aasikaso rin sa bunso ko. Kumain muna nga ako saglit dyan mga mare para nga meron tayong lakas for today's video dahil 9 hours nga yung duty natin. Sinisigurado ko rin mga mare na nakalak nga lahat ng pinto dahil bagong lipat nga lang kami dito para nga hindi kami mapasukan ng masamang espiritu. Chares. Yun din kasi laging binibilin sa amin ni Mr. mga mare, lalo na tumalis na siya, wala na nga kami lalaking kasama dito sa bahay. At bago ako lagi mag-start sa work mga mare, lagi ko nga chinecheck tong mga anak ko bago ko mag-login para nga hindi nila ako guluhin pag nagko-calls na ako, ganun. Nung nakabakasyon nga si Mr. mga mare, siya nga yung kasama ko dito sa kabilang kwarto, pero dahil wala na siya, ay Diyos ko, nalulungkot talaga ako pag ako na lang yung mag-isa dito. Mula nga nung magjowa kami ni Mr. mga mare hanggang sa kinasal nga kami, Diyos ko, 13 years na talaga kami nag-LDR at hanggang ngayon masakit pa rin pag umaalis siya. Sobrang dami na nga niya napasukan trabaho mga mare, nag-Saudi nga rin siya ng 2 years pero hindi na siya bumalik dahil balak nga niya talaga magsiman. Buti na lang nga mga mare sa pagtitiis at pagtsatsaga nga namin na pagtulungan nga yung pagsisiman niya ay sa wakas nakasakay na rin sa barko. Marami nga nagtatanong sa amin mga mare dahil high school graduate lang daw si Mr. ay paano nga raw siya naging seaman, ganun. Marami kasi akong pinsan na seaman mga mare kaya nagtanong-tanong nga kami kung paano nga yung proseso at yun na nga mga mare, after 2 years ay Diyos ko, nakaalis na nga siya. So yun na nga mga mare, pasensya na kayo kung dami ko na nakwento sa inyo. Mabalik nga tayo mga mare. Nung nga nag-lunch ako dito ay gumawa nga ako ng salad. Hindi naman ako nagla-lunch usually mga mare dahil tinutulog ko nga lang dahil puyat ako. Pero ngayon nga naisipan ko nga gumawa ng salad for today's video. So far mga mare, yung pinaghalo-halo ko nga lettuce, kamatis, pipino, tsaka nga yung mayonnaise ay Diyos ko, ang sarap-sarap nga niya. At saktong-sakto naman mga mare, after ko nga gumawa nun, umakit na nga ako sa kwarto at eto tumawag naman si Mr. Sakto nga rin na naka-break siya. Yung dating niyayakap-yakap ko lang dito sa kwarto mga mare kapag nga nagla-lunch break ako, ay Diyos ko, kausap ko na lang ngayon sa video call. Hindi mo talaga makukuha lahat mga mare, nagkaroon nga ako ng Mr. na good provider, ay Diyos ko, nasa malayo naman. Madalas nga mga mare, mula nga nung umalis siya, ay Diyos ko, umiiyak talaga ako dito sa kwarto kapag ganito nga naaalala ko siya. Madali lang magmahal ng seaman mga mare, ang mahirap dito ay lagi kayo naka-LDR, Diyos mio. Dito talaga nasusubok yung pagsasama namin mga mare kapag nga magkalayo kami. Diyos ko, kung ano na lang talaga iniisip ko. Pero sabi nga nila mga mare, yung tiwala, yung love mo sa kanya, ayun nga yung magpapatatag sa inyo. Ganda lang muna for today's video. Salamat!